Samantala, mga commuter sa Maynila, hati ang opinyon sa panawagang taas pasahe. RH9, Tina Nolasco, Kamintina! Katunying, Jerry, iba-iba ang opinyon ng mga commuter na ating nakapanayam dito sa Puresa, Santa Mesa, Maynila, kaugnay ng panawagan ng ilang transport group na taas pasahe, bunsod ng patuloy na pagsipa ng presyo ng krudo. Dahil lamang ni Nanay Shoni natutol dahil mataas na nga ang bilihin, sasabayan pa niya ng mataas na pasahe. Pakinggan natin. So ngayon, pag nagdagdag pa ng taas ng pamasahe, dagdag pa mga bilihin, paano na tayo? Sobrang hirap na ang buhay natin. So, bilang commuter, hindi po dapat itaas yung pamasahe. Kasi kulang na nga yung pambili natin ng pagkain. Samantala, Katunying, Jerry, depende naman ang sagot ng isang estudyante na ating nakapanayam. Ayon kay Brian, pabor siya sa taas pasahe kung maliit lamang ang idadagdag. Pero kung sobrang taas naman, mahihirapan niya silang mga commuter at estudyante na umaasa lang sa baon ng kanilang mga magulang. Pakinggan natin. Depende po kung gaano kataas yung i-add nila. Kung piso lang, maybe okay lang po yun. Pero if mas masosobra sa 2 or sa 3 piso, baka mas malaking epekto yun para sa mga estudyante or sa iba pang nagko-commute po. Samantala, Katunying, Jerry, dito sa Santa Mesa, Maynila, hindi pa ramdam ang epekto nitong transport strike. Sa pag-iikot ng DZRH, marami pa rin pumapasadang jeep sa lugar at hindi naman nahirapang makasakay ang mga estudyante at iba pang pasahero. May libreng sakay din na alok ang ilang mobil ng pulisya para umalalay sa epekto ng tigil pasada. Ilang miyembro din ng Manibela dito sa pangunahing terminal ng transport group sa Nagdahan ang bumiyahe muna bago makiisa sa transport strike, habang ilan ang jeep din na pumila muna dito sa terminal habang wala ang karamihan sa miyembro ng Manibela gaya ng Rotonda Pandacan Transport Cooperative na nakapanayam ng DZRH. Ito si RH9, Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Tina!